At long holiday weekend, kaya marami ang uuwi para sa eleksyon sa Lunes. Live mula sa NAIA Terminal 3. Ito ng balita si Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Katatapos na ng inspeksyon ni DOTR Secretary Vince Dizon dito sa NAIA Terminal 1 kung saan nangyari ang isang aksidente ng umarangkada ang isang SUV sa sidewalk at nadaganan ng isang bata at isang binata na kanilang ikinamatay. Ngayon, may mga changes dito ay parallel na ang drop-off sa terminals, hindi na diagonal tulad dati na nakaharap sa mga entrance. Ongoing din ang audit pati ang pag-check sa mga bollards kung pasok ito sa mga international standard at papalitan agad para tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero. Papalitan din ng electronic gates naman ang immigration. Ito ang long-term na plano. Ito ay target na isagawa sa Christmas time para sa mga OFW. Priority nito ay mga Filipino passengers, both arrival and departure. E-gates na ang gagamitin sa immigration. Abala ang mga paliparan mula pa madaling araw, katulad naman sa NAIA Terminal 3, nadagsa ang mga sasakyang maghahatid sa entrance gates at ang mga biyaherong dumarating para sa kanilang mga flight. Simula rin ang long weekend ngayong Biyernes dahil holiday sa Lunes, Mayo 12, araw ng eleksyon. Sina Daisy Malolot at kanyang mga anak kinuha ang pagkakataon para magbakasyon sa Thailand, pero mahalaga raw sa kanila ang kanilang obligasyon na bumoto, kaya binago nila ang kanilang itinerary para makahabol sa botohan. Ngayon, ito ang live na situation dito. Meron pa rin shrine dito sa likuran natin na may mga bulaklak at kumbaga commemorating itong nangyaring aksidente rito at sa mga oras na ito ay marami pa rin ang mga pasahero dito sa NAIA Terminal 1. Ito ang unang balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.